Sa punto po ito, makakausap natin si Jerry Arances, Executive Director ng Center of Energy, Ecology and Development. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Rafi Tima and Connie. Muling nagbanta si Pangulong Duterte doon sa mga mining company sa zona niya nitong Lunes. Sapat na po ba ito para matapos yung problema sa mga maling sistema ng pagmimina sa bansa? Una sa lahat, kami ay nagagalak na isinama niya muli at ni-reiterate niya yung kanyang posisyon hinggil sa distraction na dulot ng mga open pit mining. Pero kami ay nababahala na kasi 2 taon niya na itong sinasabi . Pero magpahanggang ngayon ay tila baga nananatiling salita itong mga to. Take for example, yung mismong closure orders nitong nakaraang taon ni dating Secretary Gina Lopez ay hindi pa rin nai-enforce. Kaya nga po, ang pagmimina sa buong bansa ay patuloy na laganap at patuloy na nagdudusa yung mga kababayan natin sa Biskaya, sa Zambales, Palawan, Masbate, Eastern Samar at Surigao del Sur. Pero matapos pong banggitin ulit ito ng Pangulo sa SONA, inaasahan nyo ba na aaksyon na rito yung DENR? Kaya po ang panawagan namin sa kasalukuyan sa Presidente mismo ay kumbaga i-enforce niya na ito sa pamamagitan ng pag-shepherd mismo at pag-utos mismo sa kanyang departamento sa pangunguna ng DENR ni Secretary Simato na i-enforce na una sa lahat ang closure orders nitong mga minahan na lumabag at actually sumisira sa mga watersheds natin. Pangalawa, yung mismong kumbaga pagsara mismo ng usapin ng panunumbalik ng pagwasak doon sa open pit ban na itinalaga ni dating Secretary Gina Lopez. Kasi hanggang sa kasalukuyan, meron pa ring pagtutulak mula sa Mining Industry Coordinating Council na i-lift na itong ban na to at yung mga closure orders. So hanggat wala pong kautosan mula mismo kay Pangulo, i-lip service lamang itong mga pagsasalita ng Pangulo laban sa open pit mining? Tama ka, Rafi. Kaya kami ay nananawagan sa Pangulo, actually matagal na itong panawagan, na maglabas na siya ng executive order hinggil dito. Kasi kung hindi niya ito gagawin, mananatiling lip service lang ito at pagbabanta. 2 taon niya na itong sinasabi . So dapat by now, kung talagang pinapahalagahan ng Pangulo ang kalikasan at ang epekto nito sa ating watersheds, lalo na panahon na naman ng bagyo. Pag tiningnan natin ang Zambales, puro putik na naman ang Santa Cruz Zambales dahil dito sa mga minahan na ito. Para po sa konteksto, go ahead po. Dapat aksyonan na sa pamamagitan ng paglalabas ng isang executive order na para i-enforce yung open pit ban at yung mga closure orders. Para po sa konteksto lamang, malaki ho ba ang nakukuhang pera ng gobyerno dito sa mga open pit mining operations na ito? Kasi yun lamang ang po pwedeng dahilan para hindi ito tuluyang gawa ng aksyon ng gobyerno. Hindi ho ba pag may malaking pera nakukuha rito ang pamahalaan? Ayun po yung pinaka-glaring dito sa malawakang pagmimina sa bansa. Wala pang 1% sa GDP sa GDP contribution ang binibigay ng malawakang pagmimina. Pero ang tinisira niya ay napakalaki. Lalo na sa agrikultura at sa katubigan na kailangan natin para sa ating pang-araw-araw na kinabubuhay ng ating mga komunidad. So bukod po sa panawagan ninyo sa Pangulo, may mga gagawin ho ba kayong aksyon para maging actionable na itong mga binanggit ng Pangulo sa kanyang SONA? Una sa lahat, nananatili yung vigilance ng mga communities kasama yung aming organisasyon at iba pang maraming organisasyon tulad ng Alyansa Tigil Mina, ng Green Thumb Coalition, at kami po ay maghahanda ng mga pagkilos hinggil sa mga proyektong ito at nananatili na kumbaga patuloy yung vigilance ng mga communities para isulong ang tuluyang pagbaban ng open pit mining sa bansa. Bukod po ba sa open pit mining, may mga urgent issues pa ba na dapat tugunan ng gobyerno sa sektor ng pagmimina? Napakadami actually. At ang una sa lahat dyan ay
at ang na-miss ng Pangulo ay ang pagpaprioritize sa kanyang lehislatura. Kasi nung nakaraang SONA ay kumbaga inutusan niya yung Congress na ito yung kanyang dapat i-prioritize. At nakalimutan po niya doon ay yung pagpaprioritize ng pagre-repaso ng Mining Act of the Philippines. Na kung saan ito yung pangunahing dahilan kung bakit tayo may problema ng kaliwat kanan na pagdurusa ng mga komunidad dito sa pagkasira ng mga minahan na ito. Kaya po kami po sa Center for Energy, Ecology and Development kasama ang ibang mga organisasyon at komunidad ay nagsusulong ng isang alternative minerals management law. For the record po, ano kayang dahilan kung bakit napakalakas ng mining industry sa pamahalaan at sa mga politiko? Marami na po ang naisulat hinggil dito. Karamihan po kasi ng ating, kumbaga, mga elite families ang nasa likod ng mga minahan na ito. At sa kasamaang palad ay merong mga nasa loob ng gobyerno na nung panahon nga ni dating Secretary Gina, ang mismong nagtulak na dapat tanggalin siya. Siyempre sa pangunguna yan ng Department of Finance Secretary na kumbaga may bias pagdating sa mga minahan na nag-i-exist. Very quickly lamang po, so uphill battle po ba para sa inyo itong isyong ito, bagamat bukang bibig na ito ng Pangulo? Sa tingin namin, lagi namang uphill battle at una sa lahat dahil na rin sa bagong kumbaga Speaker of the House, si Speaker Gloria Macapagal Arroyo ay lalong mas humirap dahil siya po ang main author at main promotor ng malawakang pagmimina sa bansa noong panahon ng siya ay presidente. Pero nananatili na kumbaga ang mga komunidad at mga environmental defenders ay mananatili na maging vigilant at magpupursige at lalo na hihingin yung kaukulang aksyon at konkretong aksyon mismo ng Pangulo na hindi manatiling pangako at hindi manatiling mga salita yung mga binitawan niya nitong nakaraang SONA at nito pang nakaraang 2 taon. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyo at patuloy po kaming tututok sa isyong ito. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Si Jerry Arances, Executive Director ng Center for Energy, Ecology and Development.